Isang nakababahalang insidente na naman ang naganap malapit sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang mga sasakyang pang-supply ng sibilyan ng Pilipinas na nagsasagawa ng regular na resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre ay hinaras, hinarang at isinailalim sa mga mapanganib na maniobra ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Naganap ang insidente sa paligid ng Ayungin Shoal, isang low tide elevation na sa loob ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas, alinsunod sa mga probisyon ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea at ng 2016 Arbitral Award. Ang nakababahalang engkwentro ay naganap ngayong araw, Disyembre 10, habang ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at mga bangkang pang-supply ng sibilyan ay patungo na upang magsagawa ng isang misyon sa muling pag-supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay nakipag-ugnayan sa mga agresibong taktika na nagtangkang hadlangan ang regular na resupply mission ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng kinikilalang maritime jurisdiction ng Pilipinas, pinunteriya at nagdulot ng matinding pinsala ang mga supply vessel ng Pilipinas na naglalagay sa panganib sa buhay ng kanilang mga tripulante. Gumamit ng water cannon ang CCG Vessel 5204 laban sa mga supply vessel ng Pilipinas na nagresulta sa malaking pinsala sa makina ng ML Kalayaan na naging dahilan upang hindi ito magamit. Kasalukuyang hinatak ng PCG vessel na BRP Sindangan ang ML Kalayaan pabalik sa Ulugan Bay sa Palawan. Bukod dito, nagtamo ng pinsala ang BRP Cabra sa palo nito dahil sa lakas ng water cannon na ginamit ng China Coast Guard. Matatandaan na kahapon binomba naman ng China Coast Guard ang bangka ng BFAR. Mariing kinundina ng Pilipinas ang mga walang kabuluhang gawaing ito ng China. Naiginiit ang mga karapatan at jurisdiksyon nito sa Ayungin Shoal alinsunod sa mga international na batas. Binigyang diin ng bansa ang pangako nitong itaguyod ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award na tumatangging hadlangan ang paggamit ng mga legal na karapatan nito sa maritime zone nito, kabilang na ang Ayungin Shoal. Ito si Jomer Pikit, DYTR News and Public Affairs.